For more video, please subscribe and click the bell button. Thank you. Okay guys, si Jerby na naman to sa DIY and Anything. Magandang araw, umaga, tanghali o kape. February 22. So na-swab test na rin ako o naka-lunch na rin ako, day 5 ko. So magbablog lang po ako dahil may nagtatanong, paano daw ba yung pang-compute ng tawag power consumption o electric bill ng bawat appliances. So nagawa ako na isang papel, nag-scratch nga ako. So para at least magkaroon ng idea. So ipopost ko din dito sa ating video, isisingit ko yung mga kukunin mo kung ilang, may nakasulat kasi sa bawat yung 'di ba EEC o EEF, yun mga ano nila. Kung ano yung higher EF, ano yun yung mas matipid sa kuryente. Pag mababa, mas mataas ang kuryente. So bibigyan ko lang kayo ng computation, tapos meron na kayo makita yung nakabilog, naka 24 days. 24 hours, itatimes mo lang sa 30, tapos itatimes mo lang sa magkano yung computation natin ng ating kuryente. So, nandun, may kita nyo, isisingit ko dito sa video, so baybayan nyo kung ano yung mga nakaano, para at least bago ka bumili rin ng appliances, kaya mo na i-compute magkano yung magiging add-on sa yung appliances. Kung inverter o non-inverter, isisingit natin. So, kahit kay non-inverter o inverter, makikita mo, nandun siya. So, iaano natin, papaliwanag ko sa inyo, ira-writing ko na lang paano ang pag-compute ng inyong power bill o monthly consumption doon sa appliances na yon. Kung magkano rin yung ating kilowatt per hour. So, magkakaroon kayo ng idea based doon sa nakalagay. At ipapaliwanag ko rin bakit yung iba, nakalagay doon, ganun lang, pero bakit na-add sa akin, ganun lang. So, pipilitin kong maipaliwanag bakit. So, sana magkaroon lang kayo ng konting idea bakit ba siya tumaas sa ine-expect mo dun sa nakasulat. Kasi baka magkulat ka, ay, ang nakalagay lang dito nung bumili ako, ganun-ganun eh. So, papaliwanag natin yun maya-maya. Pero bibigyan ko muna kayo ng explanation paano mo i-compute yung monthly consumption mo dun sa appliances na yon. Inverter o non-inverter, the same lang. So, bibigyan ko lang kayo ng idea. Okay po, babalik rin ko yung camera. Thank you. Okay guys, balik tayo. So, nag-ready na ako ng papel. Pasensyahan nyo na ha. Kung ano lang yung medyo malabo kasi dahil nasa ilaw. Nandito lang ako sa quarantine area kaya medyo wala din akong papel. Kita nyo, ginamit ko yung Xerox ng passport ko, ng NBI ko. Scratch na to eh. So, mag-discussion lang tayo about doon. Okay? So, ano ba yung sinasabi natin na paano pag-compute ng monthly bill natin para dun sa appliances na binili natin, para at least bago ka bumili magkaroon ka na ng idea magkano. Okay, etong guide na po to, hindi naman to yung actual, pero bibigyan ko na kayo ng idea. Okay, magsimula tayo dun sa refrigerator, kasi may nakita kayo dun sa refrigerator dun sa dulo, di ba, yung may nakaguhit. Example lang natin yung isa. Di ba sabi ko nga sa inyo, ang aanohin yan yung KW, di ba, kilowatt per hour. So yung kilowatt na nakita nyo, di ba, iaano natin yan, imu-multiply natin. So di ba nakita nyo kanina 0.46 example. Yan. Sa 20 time is 24. Di ba ang nakaano diyan, ito na yung kilowatt hour niya nakalagay is 24 hour. Yung pong nakita nyo doon is yun yung computation ng ating brand. So, yun yung computation nila na para masabi nilang yun yung nagagamit mo is 0.46 lamang. Papaliwanag natin later kung paano nila nakuha yung point o. Tapo yung 0.46, bakit ganun lang kababa. So papaliwanag natin later para ano. So ngayon susundan lang natin yung nandun na nakasbilog. 0.46 o 0.46 time is ito, kilowatt hour, di ba? 30. Okay? 30. Ano yung 30? Days.
Yan. So, ilan ang magiging total? Times 30 equals 13.8. So, yan yung nakukonsumo mo sa isang buwan. Kilowatt per hour mo, ito. Pero sa 30 days, ito. So, per kilowatt per hour mo, ito. Ito lang. Sa 24 hours. Ayan na po yun. So, in 30 days, 13.8. Magkano ang konsumo ng Meralco? Ngayon, ang gagawin mo naman, times yung konsumo ng Meralco. Ano na po yan, kilowatt hour na yan, Ano yung konsumo ng Meralco? Yung ating sa ngayon po, nag-google din ako, nalaman ko, ang kilowatt per hour lang pala ng Meralco is 8.74. So, ibig sabihin, 13.8 times 8.74. So, 161 pesos. Yan. Yan po yung maa-add sa electric bill mo. Okay, ulitin natin Etong 0.46, nandun po doon sa kulay dilaw na nakaharap sa rep pag bumili ka ng bagong refrigerator, may kulay dilaw sa harap. Ayan po yun. Nakalagay sa kanila 0.46 in 24 hours. So, isang araw. 30 days tayo, tatimes mo, ito na yung kalalabasan. Ito na yung total mo ng kilowatt hour per month. Yan. Tapos, times 8.74 is 120. Ang liit, hindi po ba? So, ang kinukompute lang po natin is etong Meralco. Yung kanilang bill. Meralco, hindi ko po alam magkano sa bawat. Ito na yung monthly. At monthly. Pasensya na po kayo medyo nagagalaw yung camera. So, ayan na po yung monthly natin. Ito pong 8.74, hindi po kasali dito yung tax, loss charge, o generation charge. Wala pa po yan. Yan po yung charge lang ni Meralco. Hindi pa po kasama yung mga charges dyan. Maniwala po kayo sa hindi, yung mga charges dyan, lalagpas pa doon. Yun po ang katotohanan na pagkakaalam ko. So, hindi ko po alam. So, ito, 120.61. Bakit ang liit? Yung kinuha nilang 0.46 sa aking pag-aaral o aking nalalaman, pinaandal lang nila yung rep ng 24 hours nang hindi binubuksan. So, mababa. Bakit mababa? Di ba nga sabi ko sa inyo, ang refrigerator, pag hindi mo binubuksan, aandar siya, pag lumamig, mamamatay, tapos bago siya mag-start, matagal. Okay po. So, doon pa lang magkakaroon ka na ng idea bakit mababa. Kaya wag ka rin po magbabase dito kasi ang pinag-uusapan dito, hindi nila binubuksan o hindi ginagamit para nilalagyan ng mga foods sa loob. So, nag-testing lang sila sa aking nakikita, ganun lang po yung ginawa nila. Tinetesting nila yung appliances in 24 hours at ilan yung nakuha nila. Yun lang po. So, 30 days. Kaya nga hindi sila naglagay, 24 hours lang nilagay nila Hindi sila naglagay ng 30 days. So, kasi nga, magdedepende din po yan sa paggamit mo. Ito po, minimum at pwedeng tumaas. Pero, bumaba unless kung papatayin mo yung refrigerator mo. So, nagtataka ka, bakit mababa? Wag na ho natin pag-usapan inverter o non-inverter kasi parehas lang naman yung computation yun nandun sa dulo Okay po, yun yung makikita mo sa dulo. Wala na tayong pag-aanohan doon. Ipagko-compare kasi yun yung nandun sa may bilog na nakita mo sa sticker ko na may nakabilog. So ngayon, paano kung wala yung nakabilog? Okay, bibigyan ko kayo ng sample. Ang refrigerator, di ba meron din kayo nakitang wattage? Mapapansin nyo yung wattage. Sandali po, iaano natin. Wala pala akong picture nun nandito sa kabilang cellphone. So, gato na lang. Mag-sample na lang tayo ng kung halimbawa kasi ito, nakita mo 'di ba sa refrigerator, sabi sa inyo yung may kulay dilaw o sa washing machine. Hindi ko alam sa TV kung meron. So, para hindi ka na lang din malito, bigyan na kita na idea. Halimbawa, yung i-shortcut naman natin sa ibang klase. Kilowatt per hour pa rin. Halimbawa, yung appliances mo 100 watts. Okay? Times
Ang refrigerator, dahil nga po siya, pag umano ng 24 hours, hindi po yan 24 hours naka-on. May possible patay sindi yan. Kasi nga andar, patay sindi, patay sindi. Depende sa gamit. So, iklian na lang natin. Gawin na lang nating 22 hour. Diba? Oh, 22 hour. 100 watts, 22 hour. Ano yung 22 hour? Bakit hindi ko ginawan 24? Sabihin na natin yung 2 hour, yun yung stop niya. Di ba pag nalamig yung refrigerator, mamamatay. So, aandar uli, mamamatay. Siguro naman hindi naman pwedeng kalahating araw, aandar, kalahating araw, mamamatay. So, gawin lang natin 22. So, 2 hours yung stop niya in 24 hours. Parang ganon. Ano lang po to? Idea lang ha. So, ilan po yan? Di ba? Teka, calculator. 100 times 22. So, 2,200 per day. 2,200 wattage. Kilowatt per hour. Per day. Kasi, 22 hours eh. So, parang nga 24, binawasan natin ng 2 kasi nga, ano lang. So, 2,200 time is 30 days. Kung may 31, mag-a-add na lang tayo ha. So, ayan na po, equal times 30. So, lalabas 66,000 kilowatt. 66,000 watts. Paano natin makukuha yung kilowatt? Kasi nga, mas maano yung kilowatt. To be remind po, 1,000 watts equivalent of 1 kilowatt. Okay? 1,000 watts equivalent of 1 kilowatt. So, ilan ang lalabas niyan? I-divide natin sa 1,000. Para malinaw po na dun sa mga nagtatanong, magkaroon kayo na idea. Hindi po ba? Kasi baka kasi, ay, ano eh, ganun-ganun eh. Ay, ganun-ganun eh. Hindi po ba? So, dapat magkakaroon po kayo ng idea ilan po ba talaga ang nagagamit mo sa loob ng isang buwan. Ulitin natin, ang pinagbabasihan po natin is 100 watts. Pwede pong television, pwedeng electric fan, pwedeng refrigerator. So, ang consider lang natin, refrigerator times 22 kasi refrigerator ang may pinakamatagal umandar. Okay po? Ang refrigerator ang may pinakamatagal umandar. Okay? So, ilan po to? 66 kilowatt. Okay po. So, ulitin natin. Refrigerator, 100 watts, 22 hours. Dahil siya ang may pinakamatagal umandar bukod sa TV, ilaw, ventilador, at aircon. So, consider na lang natin. Sa aircon kasi medyo malaki. So, magsimula muna tayo sa 66 kilowatt. Yan po yung napuproduce mo per month na wattage doon sa iyong refrigerator na tumatakbo ng 22 hour. So, 66 times, ulit, time is 8.74. 8.74. So, 576.84. Hindi po ba? Yan po yung natatanggap mo, nagiging bill mo per month. Ito po is Meralco charge. Wala pa inuulit po natin. Ang pagkakaalam ko, wala pa dito yung kanilang mga generation charge o whatsoever. Tsaka yung tax. Alam ko wala pa dyan. So, pwedeng tumaas pa yan. So, ayan yung nagiging ano mo. Pag dito, yung para hindi ka lang mahirapan, halimbawa, nandun ka sa mall, nakita mo, kunin mo yung may 24 hour kung ilang nang nakukonsume niya. Ito automatic kilowatt na to. Kilowatt per ano niya na to per 24 hours. So, ita times 30 o times mo magkano yung Meralco. So, 120 pesos. Pag dito, 100 watts kasi depende nga sa refrigerator by 22, 2 times a day, 2,200 watts. And then, a day times 30 o 66 and then divided by 1,000. Yung 1,000, ito pinaliwanag ko, 1,000 equivalent of 1 kilowatt. So, 66 kilowatt siya. Okay, sa isang buwan times 8.74, 576.84 ang ma-add doon sa iyong electric bill monthly.
Okay po, sana naiintindihan nyo po yung aking pinapaliwanag. So, sa may mga comment below, kasi may nagtanong lang din sa akin paano daw ba yung pag-compute. O, ulitin po natin doon sa pinaskill ko sa may video ko, yung mga may litrato ng mga may kulay dilaw. Binura ko na yung model at saka yung brand kasi para baka mademanda tayo. Wala po tayo sponsor. So, nandoon nakasulat yung may bilog na kulay puti. Yun ang kunin mo. Times 30. O, ayan. Automatic na. Ito kasi, ano na to? Kilowatt. Ito kasi, wattage. So, nag-ano tayo. Pero kung lalabasin to, 2.2 lang to. Oh, yan oh. Sa 22 hours, di ba? Laki, 2.2. Kasi malaking ginamit ko. Ito oh. Malaking ginamit kong wattage. Sa 100 watts. Kaya minsan po, pag bumili ka ng appliances, isa mo rin titingnan ilan yung wattage niya. Pag mas mataas ang wattage, expected mo, mataas po ang bill ng kuryente mo. Mas mababang wattage, mas maliit ang kuryente mo. Di ba kaya nga mayroon tinatawag na EEF, yan, yung sa ano, sa harapan ng sticker, yung kanilang, yan no, kuryente, yung mga sinusulat do sa kulay dilaw, di ba, meron nakasulat, higher efficiency, mas mataas yung EEC niya. EEC ba o EEF? Sandali lang po at titingnan natin. Okay guys, continue tayo. O yun, yung nakikita nyo sa harapan na refrigerator, ito. EEF, Energy Efficiency Factor. Ayan po yun. Yung may makikita ka, halimbawa 300, 400, 500. So, mas mataas, mas maliit ang kuryente makukonsumo. Pag mababa, means mas mataas ang makukonsumo mong kuryente. Kabaligtaran. Di ba po? Dito ha, inuulit po natin, pag mababa yung kilowatt hour mo, mababa kuryente mo. Dito kasi mataas. So ito, pag mas mataas yung EEF mo, ibig sabihin, mas makakatipid ka sa kuryente. Isa po sa titingnan mo, yung EEF. Or, sabi ko nga sa inyo, kung hindi mo makita, magbase ka dun sa nakasulat sa kanya sa 24 hours niya. I-times mo na agad sa 30, tapos kung magkano yung ating Meralco charge. Ngayon, para hindi ka rin malito, halimbawa, ang Meralco charge mo is, wala akong bill kasi ng Meralco eh. I-divide mo na lang kung magkano talaga. Makikita mo naman kung ilan po yung nagagamit mong sa kuryente. Monthly mo. Kung ilan po. Tapos i-divide mo sa yung tinatawag na 30 days. Yon, tapos i-divide mo sa sa 24 hours. Makikita mo magkano yung per kilowatt hour mo. Halimbawa, di ba, nag-consume ka ng 1,000 pesos. O, i-divide mo sa 30 days. Tapos yung total, i-divide mo uli sa 24. O, yung lalabas, yun yung per hour mo. Okay? O kaya, yung per 24 hour. Kasi, hindi ko nga alam po kung magkano yung charging ng Meralco. Dahil nga po, meron tayong tinatawag ng mga iba pang other charges. Okay po? Hindi ko po alam kung magkano yung nagiging add-on doon. Okay, so ito pong binibigay ko sa inyo is idea lang kasi dahil nga nagtataka daw sila bakit tumaas yung kanilang electric bill. Gayong inverter naman daw po yung kanilang kinuha. Ulitin natin, nandoon nakasulat yan, 0.46, 50 o meron pa nga nakasulat 90, depende sa model at brand, times 30 days, ayan na. Tapos 8.74 Meralco as for January yan, nakita ko as for January ha. Yan nakita ko sa ginugol. O ayan. Pero pag ito para halimbawa appliances mo TV 100 watts, hindi ko alam kasi ilan ang TV. Mostly ang TV nasa lang 100 below. I-compute mo ilang oras mo ba ginagamit ang TV mo simula umaga hanggang gabi, 10 hours, 12 hours. O ilagay mo 12 hours. O iyan yung mako-convert times 30, 66 divide mo sa 1,000. Bakit? 1,000 watts equivalent of 1 kilowatts. Okay, so ayan yung magiging total. Sana may natutunan kayo dito. Sandali po, ibabaliktad ko yung camera. Okay guys, ayan na po tayo ulit. So yung computation po natin is nagbase lang ako doon sa nakuha ko, doon sa sticker na na-post natin. Tapos yung wattage nga, since refrigerator ang pinakamatagal na gumamit, kahit sa aircon, kasi aircon minsan binubuksan lang gabi tapos madaling araw pinapatay na. So makukuha mo din yun, i-compute mo yung wattage. So, susubukan ko din kung by tanner tayo, kung halimbawa 0.75 o 0.80,
1 horsepower, susubukan ko din mag-compute para at least magkaroon kayo ng idea. Pero yan na po, ganun lang ang computation na gaya nung pinakita ko kanina. I-compute mo lang siya. Ngayon, bakit nagtataka yung iba? Kinompute daw nila, then, sandali po. Kinompute nila at lumalabas, halimbawa, 500 lang yung magiging add-on. Pero nagulat sila bakit yung dati niyang bill, halimbawa, may refrigerator siya dati, non-inverter. Bumili, ito po is idea ko lang at base lang sa aking nalalaman at natutunan. Bumili daw siya, yung refrigerator niya dati is non-inverter. Bumili siya ng inverter, sabi matipid daw sa kuryente. Tapos, nung ginagamit niya na inverter niya, after a month, nagulat daw siya. Bakit tumaas yung bill niya ng 1,000? Nag-add on ng 1,000. So, tumaas. Halimbawa, narinig ko, parang sabi niya, ang bill niya is 1,000 lang, naging 2,000. Pero rep lang naman daw ang dinadagdag niya. Mahirap po sagutin, sa totoo lang. Mahirap. Rep lang po ba talaga yung inad mo? Sandali po. Kasi, pinatay ko lang yung TV. Isa sa i-consider natin, hindi ba tumaas yung kuryente ng Meralco? Yun po. Tapos, kasi di ba sabi ko nga sa'yo, di ba nawala yung rep mo, tapos i-add mo yung ganun lang. Kasi nung kinumpute mo rin naman kasi to, is gaya nga nasabi ko, yung Meralco charge lang kinukumpute natin. Wala pa dito yung mga other charges ng Meralco. So, yung 8.74 na nakita ko lang sa Google since January, hindi ko pa alam kung ano ibang other charges niya na i-charge sa inyo o sa ating mga consumer. So, wala rin ako idea na baka yung appliances mo, halimbawa, yung plancha mo, yung mga malalakas, sabihin na natin, yung plancha mo, naging madalas yung paggamit mo. Hindi kasi natin pwedeng i-consider, ay bakit tumaas ng ganon? And then, secondly, yung refrigerator mo ba ngayon, kumpara mo before, is tawag nito, yung setting, isa pa. Marami po nagkakamali kasi sa setting na refrigerator, laging tinotodo. Sa totoo po, ang refrigerator, itodo mo lang yan 1 to 3 days. Okay? Ilagay mo sa maximum 1 to 3 days lang. After ng 3 days po, ibalik mo na. Ang gawin mo po, lagay mo sa normal. Pagkatapos sa normal, pag manalalamigan ka pa rin, ibaba mo ulit. Tapos, ibaba mo. Hanggat hindi natutunaw yung yelo mo, kumbaga mag-under observation ka. Halimbawa, nasa 3 ang normal. Binaba mo sa 4, matigas pa rin, kinabukasan. Baba mo sa 3. O, diba? 3, nababa mo sa 2, baba mo sa 1. Pag ganun pa rin po at hindi, normal 1, doon ka na lang, mag-stay ka lang po sa 1. Kasi pag lagi yan naka 6, andar lang po ng andar yan. Hindi po yan titigil. Oras na magbukas ka ng refrigerator at naka-maximum, mabawasan ng konting lamig yan, aandar uli yan. Bakit? Kasi yung hinihingi mong lamig sa kanya is mataas. Pag bukas mo, mabawala yung lamig niyan, aandar uli siya. Kasi yung hinihingi mo nga mataas eh. Yung rep, ang mindset niya, kasi naka-design nga siya, paandarin niya uli kasi nabawasan siya ng lamig doon sa hinihingi mo. Pero kung naka number 1 yan, magbukas ka, 1, 2, 3, hindi po aandar ka agad yan. Bakit? Kasi mababa yung setting mo. So, ang refrigerator, pag patay-sindi, minsan nagiging cause ng pagtaas ng kuryente. Totoo po yan. Bakit? Kasi namatay na siya eh. Nilagay mo sa maximum, konting labas niyan, ang andar niyan, starting, lalo na pag non-inverter, mataas. Pero, mabilis makalamig. So, saka ko na ipaano yun. May video naman din ako kung paano yung paliwanag ng inverter at non-inverter. Yung paano yung takbo niya. So, yung sinasabi mo bakit na-add ka na 1,000, i-consider mo din po, tumaas ba yung kuryente? Yung charges nila, ganon. Hindi mo kasi alam eh. Malalaman mo naman eh. Tapos yung dati mo bang gamit, ma-assure mo ba na kaparehas ng dati mo ring gamit? I-consider mo rin yan, yung bukas-sara, bukas-sara. Kaya nga sabi ko sa inyo, kasi binili mo non-inverter, dahil nga si non-inverter mas mabagal lumamig kesa kay, si non-inverter mas mabilis lumamig kesa kay inverter. Si inverter is mabagal lumamig. Uulitin po natin si inverter mabagal lumamig kasi po revolution siya ng speed from 1, 2, 3, 4. So bago siya makadating sa 4, si non-inverter pag under niya naka 4 na kagad. So kaya niya magpalamig, halimbawa sabihin natin by 15 minutes, baka in 15 minutes nakuha niya na yung hinihingi mong lamig, si non-inverter hindi pa. Nagsisimula pa lang. Si inverter. Si non-inverter naka full speed na, mapapalamig
kung i-compute mo sa 15 minutes, baka sabihin natin kaya niya magpalamig ng negative 15 o halimbawa. Pero si inverter, in 15 minutes, baka sabihin natin pwede niya mapalamig yon. Baka sa 15 minutes, nasa 10, negative 10 pa lang siya, parang ganon. So, ibig sabihin, pag naka-maximum ka, sana po naiintindihan nyo, mabilis lang ako magsalita. Pag naka-maximum ka, ang refrigerator mo, pag binuksan mo at nawala ang lamig, aandar uli ang kompresor. Pag sara mo, tapos andar siya, ilang minuto mamamatay. Kasi mag-i-stack siya ng lamig eh. So, nagbukas uli ang anak mo isa, na lumabas ulit lamig, sara mo, aandar uli kasi siya dahil yung hinihingi mo sa kanya maximum, kailangan niya mapanatili yung maximum na hinihingi mo. Kaya yung iba nagtataka bakit daw ang refrigerator nila nagyelo na nasobra. Kasi nga, hindi mo pinapatay. Hindi mo hinihinaan. Andar lang siya ng andar. So, ang gawin mo, ilagay mo sabi ko sa isa normal, at within 24 hours, hindi natunaw ang yelo mo, baba ka sa 2. In the next day, hindi pa rin natunaw ang yelo mo, baba ka sa 1. Pag natunaw ang yelo mo, halimbawa lumambot ng konti in 24 hours in overnight, ibalik mo siya sa 2. Huwag ka na mag-3 kasi nasubukan mo na yung 3. Okay, balik mo siya sa 2. Sa 1, hindi ka satisfy kasi halimbawa, hapon, nilagay mo sa 1, kinabukasan, pagbalik mo, natunaw yung yelo ng konti. So, mag-stay ka sa 2. Ganun yon. Ngayon, kung gusto mo naman para mas matipid, sa umaga, ilagay mo sa 3. Pagdating sa gabi, ilagay mo sa 1. Ganun po. Yun yung pinakamagandang gamit ng mga refrigerator. Yung iba kasi, kahit gabi na, naka-maximum pa din. So, may nagbukas, uminom lang ng konti, mawawala yung lamig. Tapos, nung uminom pa, doon pa nakatambay sa harapan ng refrigerator, sa pintuan habang nainom. So, yung lamig nun, nawawala. So, ganun, kaya po tumataas yung electric bill natin. Pinaka-advise ko po sa mga customer o mga technician din, i-advise nyo din ng client, kasi ito yung mga salesman, na ang refrigerator, 1 to 3 days, paandarin mo yan in maximum. Pagkatating ng 3 days, ibalik mo na yan sa minimum. Kung saan masasatisfy ka doon sa lamig na gusto mo. Hindi yung nilalagay mo lagi sa maximum, kahit po may tindahan ka, pagdating sa gabi, hinaan mo. May nagtatanong din kung dapat daw bang patayin ang refrigerator sa gabi, sa umaga bubuksan. Ang sabi ng iba, nagsasabi, mas malakas daw sa kuryente. Yung iba daw po, nakakasira daw yung patay sindi, yung hinuhugot, sasaksak, hinuhugot, sasaksak. Okay, bigyan natin ng paliwanag base uli sa kaalaman ko bilang isang technician, hindi po ako engineering graduate. Ang refrigerator pwede pong patayin sa gabi kung gusto mo. At wag po kayo maniniwalang madaling makasira ang refrigerator na hinuhugot at babalik kasi patay sindi. Tandaan nyo po, ang refrigerator normal na mamatay, sisindi, mamamatay, sisindi kasi nakadesign siya. Pag malamig, mamamatay. Pag hindi na malamig, aandar. So, pag hinugot mo, ano magiging cost ng pagkasira niya? Wala. Ang masama po, sinaksak mo sa extension, yun, may nagsasabi, pwede daw ba isaksak din sa extension ang refrigerator? Pwede po. Kung tutusin yung mga saksakan nyo sa bahay, extension yan. Ang pinagkaiba lang yan, isa lang yun, naka-fix. Extension din po yan. So, as long as na gumamit ka na extension, sisiguraduhin mo pag sinaksak mo, hindi siya nagalaw. Hindi naglulus. Kasi pag naglulus po yan, yun yung magiging sira ng refrigerator mo na mag-i-spark yun, nakaka-apekto sa compressor. Isa. Secondly, pagka sinaksak mo yan, dapat hindi siya movable. Halimbawa, may sinaksak ka appliances. Kasi nangyari pag may sinaksak ka appliances, hihilahin, magagalaw kasi nga maluwag, masisira uli yung compressor mo. Yun po yung nangyari, mamamatay sindi siya. Yun yung nagiging cause ng pagkasira. Hindi po dahil sa hinugot, sinaksak, hinugot. Hindi po. Basta lagi po, halimbawa nahugot, wag mo sasaksak ka agad. Antayin mo 10 minutes para hindi na po kayo malito. 10 minutes. Wag na tayo mag 5 minutes. 10 minutes bago mo siya isaksak ulit. Halimbawa, nahugot mo, ililipat mo ng pwesto. Huwag mo isaksak agad. Isaksak mo after 10 minutes to 30 minutes, mas okay. Advice lang po yon. So, ganun yung nangyayari sa ating mga refrigerator, kaya siya naisira. Kaya huwag nyo sasabihin pag naka-extension, as long as magandang klase extension mo, hindi nagagalaw, kahit may kasama siya, hindi nagagalaw. Meron ako doon sa live ko, nakasaksak nga, 2 years na sa extension namin. Hindi naman naisira refrigerator kasi ang nakasaksak, refrigerator lang at microwave at nasa likod siya, hindi siya nagagalaw. At yung saksakan namin is hindi siya namumove. Steady talaga siya. Ang nakakasiro, yung naglo-lose contact. Okay, may nag-message din sa akin, may nagsabi daw sa kanyang salesman, ang refrigerator na no frost, hindi daw maganda mag-yelo o hindi nakakalamig kasi no frost daw.
Sakit sa ulo, no? No pros, hindi daw nakakabuo ng yelo at mabagal daw kasi nga no pros. Itong mga salesman na to, ang sarap sakalin eh. Bagay. So, ang no pros po na refrigerator, lalo na yung may fan motor sa loob, mas magandang gumawa ng yelo. Mas mabilis, lalo na pag may fan motor. Hindi ko alam ko talaga kung may no pros na walang fan motor. Kasi alam ko lahat ng no pros may fan motor. O sabihin na natin basta may fan motor. Ang no pros po na sinatawag, hindi po sa mga salesman, hindi po siya ibig sabihin pag no pros matagal magyelo. Hindi po. Ang no pros po is para hindi siya mag-build ng ice sa evaporator coil. Di ba mapapansin niyo may mga refrigerator na manual defrost tsaka auto defrost. Ang tawag po doon sa no pros na yun, auto defrost. Nagkaroon lang, dati pong auto defrost yung refrigerator, auto defrost. So ngayon, syempre nagkaroon ng ginawa nila no pros. Ibig sabihin, hindi ka na magde-defrost. Or hindi na mag-build ng ice. Yun. Hindi yung hindi mabagal gumawa ng yelo kasi no pros. Yun yung sinasabi ng mga, yung nag-message sa akin kagabi. Nagulat ako, sinabi daw sa kanya napanood niya o sinabi, message niya. Ang sabi daw, ang no pros daw mabagal gumawa ng yelo kasi nga no pros. So, ang no pros po is auto defrost, na hindi ka na magde-defrost. Tapos, hindi siya makakapag-build ng ice sa evaporator coil niya kasi meron siyang heater. Aandar siya every 6 to 8 hours. Tutunawin niya yung yelo niya. Kaya no pros po siya. Nag-auto defrost. Kasi di ba may mga refrigerator lalo na yung single door, yung may evaporator sa loob. Yun, mga manual defrost yun, di ba? Pag makikita mo kumakapal yung yelo, yun po yung tinatawag na na manual defrost. Kaya ngayon nagkaroon ng auto defrost o tinatawag na no pros para hindi na siya nagbi-build ng ice ng ganon. Unless kung sira. So yun lang po, hindi po. Pero kung tatanungin mo ako, mas maganda po mag-yelo ang no pros lalo na pag may fan motor. Okay po, sana may natutunan kayo dito sa ating calculation sa paano ang compute at additional tips na rin sa mga paggamit ng appliances. So may iba-vlog din po ako, may nagtatanong, magkano daw po ba ang difference ng inverter na refrigerator at non-inverter? So dito mo rin malalaman yon sa computation. Pero bibigyan ko rin kayo na idea, kung kumukuha ako ng sticker ng non-inverter tsaka inverter ko, ilan yung wattage niya. So magkukumputan tayo para at least magkaroon kayo ng idea gaano ba kalaki ang difference. Kasi ako kaya ko sabihin konti lang dahil maliit lang ang wattage ng refrigerator. Maliit lang ang wattage ng refrigerator kumpara mo sa AC. Pero ganun pa din, meron pa rin siyang wattage na hindi naglalayo. Pero malaki talaga difference pag sa AC kasi volume siya Since sa refrigerator, ang liit niya, 0.0 ampere lang siya, kumbaga. Kumbaga, watts lang talaga siya. Pag sa kasi, 2,000, 3,000 watts, parang plancha. Ang refrigerator less than 100 watts lang. Mapa inverter at non-inverter. So, abangan nyo yung vlog kong yun. Magkano yung difference na inverter at non-inverter sa monthly consumption. Nagpapahanap ako ng sticker. Naghahanap din ako sa Google nung sticker para i-compare natin. Para magkaroon kayo idea. So ngayon, ito lang how to compute the electric bill mo sa monthly consumption. Magkaroon kayo idea at saka sa konting guide sa appliances, especially sa refrigerator. Thank you guys. Sana may natutunan kayo at patuloy na pag-subscribe, like, and share ng aking video. Paki-share na lang din po sa ating mga kapwa technician at saka sa mga customer, at least ng mga kaibigan nyo. Magkaroon lang po kayo na idea para ang pag-compute at magkaroon din na idea paano gamitin ang tama ang mga appliances. Baka sakaling makatulong po ang aking vlog. Patuloy na sumusuporta sa akin. Maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Nasa quarantine hotel ako, wala akong magawa. May nagtanong at pinaliwanag ko pati yung sa no pros. So maghahanap pa ako ng kaya ko igawin doon sa inverter at non-inverter refrigerator. Magkano ang difference niya sa monthly consumption. Okay guys, thank you. Sana suportahan nyo uli. Paki-like and share uli ang video. Humihingi ako ng suporta sa inyong mga kaibigan. Thank you.